Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nangyari sa kanya, gawa nung lindol dahil dito ay nayanig nga ang buong building. At hindi naman inaasahan dito ni RJ at Lynette na muli silang magkasama. Agad na nakatago sila sa ilalim ng lamisa nung matumba ang isang cabinet. At doon nga ay maaalala dito ni RJ ang nangyari noon sa kanila dito ni Lynette. Samantalang, labis ang pagsisigaw naman nila ni Zoe, ni Doc Luke at ni Doc Antonio na kasama naman dito doon sa symposium kung saan ay nayanig nga ng malakas na lindol. At nakatago naman agad itong si Annalyn at si Doc Minor doon sa ilalim din ng lamisa. At ito namang si Moira ay nag-iiyak naman at nagsisisigaw dahil hindi niya kasama itong si Zoe. Agad na niya itong hinahanap. At ito naman si Giselle at si Miko ay nasa labas nga ay dali-dali naman silang umalis doon upang hindi nga sila matamaan. At dahil dito ay labis ang takot ng nararamdaman ng lahat. Samantalang, bago pa man nangyari iyon ay nagkaroon nga muna ng sagutan itong si Lynette at si Doc RJ. Hindi kasi akalain dito ni Lynette na magtatagpo sila doon sa flower shop kung saan ay nagpapagawa ng bouquet itong si RJ para dito sa kanyang anak upang makabawi nga dito kay Annalyn. Bago pa man ang lahat ay agad naman tumawag itong si RJ dito kay Doktora Enriquez upang sabihan nga daw dito at ipaalam kay Annalyn na naghihintay ang kanyang ama at iti-text nga daw ang location kung saan sila magkikita. Ngunit tinanong dito ni RJ kung ano daw ang paboritong bulaklak dito ni Annalyn. Ngunit wala naman daw masagot itong si Doktora Enriquez at sinabi na lang niya na kahit ano naman daw ang ibibigay dito kay Annalyn ay tatanggapin naman dito basta galing dito sa kanya ama. Kaya naman natuwa itong si RJ at agad sinabi dito na sabihin nga kay Annalyn pagkatapos ng kanyang symposium. At dahil nga sa presentation na ginawa nila ni Doc Lendon ay napahanga ang lahat dahil maganda ang kanilang ipinapahiwatig at napapalakpak naman ang ibang tao. Samantalang, naiinis naman itong si Zoe, tila hindi naman proud ito kay Annalyn. Naiinggit ito dahil pabida na naman daw itong si Annalyn. Ngunit agad na sinita dito ni Doc Luke na wag daw mag-umpisa itong si Zoe sa away dahil nananahimik naman dito si Annalyn. Samantalang, ang gusto nga dito ni Zoe na ipapahiya nga daw itong si Annalyn dahil bida-bida nga daw ito. Ngunit hindi naman papayagan dito ni Doc Lendon ang gustong mangyari. Kaya naman sinabi nga dito ni Doc Lendon na poprotektahan niya itong si Annalyn sa kahit na anong gagawin dito ni Zoe sa kanya. Kaya umiwas na lamang itong si Zoe dahil ayaw niya na mabuking ang kanilang sikreto. Dahil kapag patuloy niyang ibubuli itong si Annalyn ay baka magsalita nga daw ito. Kaya naman hindi na namang lumapit itong si Zoe kay Annalyn. Samantalang, lumapit naman si Moira kay Zoe at agad hinahanap ang ama dito. Sinabi naman ni Zoe na hindi niya kasama ang kanyang ama at baka ay nasa labas lamang ito at gustong mapag-isa. Or baka ayaw marinig ang boses dito ni Moira. Kaya naman natawa na lamang itong si Zoe
At ito namang si Moira ay naiinis sa kanyang anak. At umalis nga ito at tinatawagan ang cellphone dito ni RJ, ngunit hindi naman ito sumasagot dahil busy naman ito si RJ sa pagpapagawa ng bulaklak. At hindi nga inaasahan dito ni RJ na makikita niya roon itong si Lynette at magkakaroon pa sila ng matindi sagutan. Ano nga kaya ang magiging kalalabasan nga ngayon? Ay may trahedya na nangyari at naganap. Kaya ito ang dapat nating aabangan at antabayan.